May 10 trap sa buhay na wag mong gawin para hindi ka mahirapan. Sabi ng lahat, life is a journey. Totoo naman, may simula, may gitna, at may hangganan. Lahat ng dinadaanan natin ay may patibong. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. May mga kahirapan na hindi natin inaasahan. Ang daan ng buhay natin ay hindi katulad ng daan ng sasakyan na may mga road signs. Sana sa buhay natin may mga signs din na nakalagay. Difficulties ahead, slow down. Para naman mailagan natin, di ba? Pero wala eh. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari, hindi na rin natin ito pinaghandaan. Ano ang mga trap na ito? Number 1, magpapakabiktima. Una sa lahat, magkaiba po ang nambibiktima at biktima sa krimen at biktima psychologically. May mga pangyayari sa buhay na biktima tayo. Minsan tayo ay biktima ng karahasan, pinsala ng bagyo, pagmamaltrato, pang-aabuso, at yung sinisisi tayo sa pagkakasalang hindi natin ginawa. Iba rin yung playing victim. Yun bang fina-fabricate o ina-exaggerate natin ang kwento para makatakas tayo sa sitwasyon. Minsan nagpapakabiktima tayo para kaawaan tayo ng mga tao at makakuha tayo ng atensyon. Pero alam mo ba ang masamang epekto nito? Magkaka-anxiety ka, madidepress ka, ikaw ang magkikimkim ng sama ng loob at lahat ng negatibo. Akala mo nakatakas ka sa sitwasyon, pero ikaw ang nilalamon ng negatibong teknik na ito. Ulitin ko magkaiba yung biktima ka talaga at nagpapakabiktima ka lang. Alam mo naman yan sa sarili mo. Alam mo naman kung ano ang totoo. Ang may papayo ko sa'yo, lumabas ka sa ganyang mentalidad at akuin mo ang iyong responsibilidad. Alam mo, ikaw lang ang kumukontrol sa kinikilos mo. Maaaring hindi mo makontrol ang mga tao, ngunit makukontrol mo ang iyong reaksyon. Makukontrol mo kung sino ang kakaibiganin mo. Makukontrol mo kung saan ka magpunta. Aminin mo kung kasalanan mo. Huwag mong isisi sa iba kung bakit nagkaganyan ang buhay mo. Number 2, paghihigante. Para sa iba, gusto nilang maghigante kasi parang closure na daw ito sa kanila. Pero para sa akin naman, bilang Kristiyano na sumusunod sa pamantayan ng Diyos, hindi po ako maghihigante. At hindi ko rin ipapayo sa inyo na maghigante. Kapag ginawan tayo ng masama ng isang tao, natural lang naman na magalit tayo. At gusto nating maparusahan siya dahil sa ginawa niya. Pero kung gagamitin natin ang sarili nating mga kamay, labag po yun sa batas natin at sa batas ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi na hindi na tayo dapat humingi ng hustisya kapag may nagawang krimen ng isang tao o may ginawa silang iba pang mapaminsalang aksyon. Ngunit dapat nating iwanan ang hustisya sa mga kamay ng mga taong binigyan ng kapangyarihan para sa layuning ito. Basahin niyo po ang Roma 13:1-4. Hinahayaan po ng Diyos ang mga gobyerno na magparusa sa mga gumagawa ng masama. Napakaganda ng sinabi ng Kawikaan 17:17. Ang may kaunawaan ay nananatiling kalmado. Kaya huwag kang magpapadala sa galit mo kung ayaw mong magsisi ka sa huli. Kung hindi naman masyadong masama ang ginawa ng isang tao, pwede nyo na lang ayusin sa mapayapang paraan. Minsan hindi patas ang buhay. Kahit mabait kang tao, may masamang mangyari pa rin sa'yo. Pero wala po tayong karapatan na ilagay ang batas natin sa ating kamay. Number 3, sama ng loob. Nakalulungkot isipin na talagang nasasaktan tayo dahil sa paggawi ng iba. Pero ang nangyari ay nangyari na. Depende na sa'yo kung maghinanakit ka ba o bumitaw ka na sa negatibong emosyon na ito. Optional lang naman to eh. Totoo na baka mahirapan tayong patawarin ang taong nakasakit sa atin. Baka hindi natin ito matanggap. Alam mo, nakikita ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Pati na ang anumang kawalang katarungang nararanasan natin at ang pagdurusang dulot nito. Hinding-hindi niya hahayaang maging dahilan ang kapighatian o pagdurusa o ano paman para mahiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya alisin natin ang ating sama ng loob at patawarin natin ang mga taong nagkasala sa atin. Ang pagpapatawad ay hindi pagkonsinti. Kapag pinapatawad natin ang mga nakagawa sa atin ng mali, hindi ibig sabihin nito na minamaliit, ipinamamatuwid, ipinagdadahilan o kinukonsinti natin ang ginawa nila. Tandaan mo, hindi kailanman sinasang-ayunan ng Diyos ang kasalanan. Pero pinapatawad niya ito kung may basihan. Tayo rin naman ang nakikinabang kapag hindi tayo nagkikimkim ng sama ng loob. Paano? Halimbawa, dumampot ka ng isang malaking bato at hawak mo ito habang nakaunat ang braso mo. Nakaganyan. Malamang na hindi ka mahirapan kung sandali lang naman. Pero paano kung mas matagal mo na itong hawak? Siguradong mangangawit ka. Hindi naman nagbabago ang timbang ng bato. Pero habang tumatagal ito sa iyong kamay, pakiramdam mo'y pabigat ito ng pabigat. Ganyan din pagdating sa pagkimkim ng sama ng loob.
Habang nagkikimkim tayo ng sama ng loob, lalo lang tayong nasasaktan. Kaya hinihimok tayo ng Diyos na bitawan ang sama ng loob dahil tayo rin ang makikinabang kung gagawin natin yan. Number 4, makasarili. Kung susundin lang natin ang batas ng Diyos, mababasa natin sa Mateo 22:39. Dapat mong mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Nangangahulugan ito na tayo'y may pananagutang maging mapagmahal, di makasarili, madamayin sa mga pangangailangan ng iba. Pero minsan hindi natin na magagawa dahil isinilang tayo na may bahid ng pagkamakasarili. Hindi tayo perpekto eh. Pero kapag napapabayaan natin ang ganitong ugali, mamamalagi ito sa atin. Minsan din naging makasarili ang tao dahil ginamit lamang siya ng mga tao. Inaabuso ang kanyang kabaitan. Kaya naging ganun siya. Minsan din naging makasarili ang tao dahil hindi na-appreciate ang kanyang kabaitang nagawa. Pero mali ang pagkamakasarili kung ginagamit mo itong dahilan para hindi tumulong sa iba. Kahit kaya mo naman. Inaangkin pa nga ng mananaliksik na ang mga nagsasakripisyo para sa ibang tao ay nagtatamasa ng mga pakinabang sa kalusugan. Minsan kasi sumobra na ang ating pag-self-care. Umabot na sa punto na wala na tayong pakialam sa iba. But life is not just about ourselves. It's also about what we bring to others. It's about our contribution that betters the lives of others. Kaya ugaliin mo ang pagbibigay. Kapag lumilitaw ang bahid ng iyong pagkamakasarili, alalahanin mo ang sinasabi ng Biblia. Sa unang Korinto 10:24, patuloy na unahin ng bawat isa ang kapakanan ng ibang tao, hindi ang sarili niya. Ngunit upang makatulong tayo sa iba, kailangan nating ilipat ang ating focus palayo sa ating sarili. Dapat tayong tumingin sa labas, gayon din sa loob. Sa paggawa nito, tatamuhin mo hindi lamang ang pakikipagkaibigan ng iba, kundi ang pagsang-ayon ng Diyos na kataas-taasan. Number 5, makipagtalo. Tayong lahat naman ay lumalaban. Ayaw nating matalo tayo, lalo na sa mga argumento, lalo na sa mag-asawa na hindi makapag-usap ng mahinahon. Mahalagang malaman kung ano ang iyong pinaniniwalaan at kung bakit mo ito pinaniniwalaan. Upang malaman mo kung saan ka lumugar, dapat nating maipahayag ang ating paniniwala sa iba't ibang issue at ipaglaban natin ito ng may malinaw, matibay at logical na mga argumento. Pero hindi naman natin kailangang manalo. Hindi rin sa lahat ng oras ay tama tayo. May panahon kasi na magkakaiba ang ating pananaw sa ilang bagay. Ano man ang dahilan ng pagtatalo ninyo, pwede itong makasama sa kalusugan. Isipin mo nga, malaking bagay ba talaga ang pinagtatalunan ninyo? Hindi ba pwedeng palampasin na lang ito? Kung minsan, alang-alang sa kapayapaan, baka mas mabuting tanggapin na magkaiba kayo ng pananaw at takpan na lang yun ng pag-ibig. Kapag nakita ninyong maliit na bagay lang pala ang pinagtatalunan ninyo, mag-sorry sa isa't isa at kalimutan na yon. Kapag nakipagtalo ka dahil lang sa layunin mong manalo sa argumento, sa halip na matuto mula sa argumento, para ka lang mangmang. Number 6, takot sa masasabi ng iba. Ganito ako noon eh. Ayokong gawin ang gusto ko dahil takot ako sa opinion ng iba. Takot ako kung gusto ba nila ang ginagawa ko o hindi. Pero ngayon napagtanto ko na kahit anong gawin mo sa buhay, may masasabi pa rin sila. Noon nga na wala pa akong pera, sinasabihan ako na wala akong alam sa buhay, na para daw akong inutil. Ngayong natuto na akong dumiskarte, nagkakapera na ako. Sinasabihan naman akong mayabang, hindi raw madadala ang pera ko sa kamatayan. O di ba? Bagay ito sa kanta ni Juan Carlos. Nakakaputang ina. Kapag kasi palagi tayong takot sa sasabihin nila tungkol sa atin, mas stuck up tayo sa buhay na hindi natin gusto. Magkaiba kasi yung constructive criticism at sa may masabi lang. Tumatanggap naman ako ng constructive criticism dahil yun ang magpapa-improve sa buhay ko. Yes, accepting constructive criticism can make me feel insecure sometimes. Pero kung hindi naman below the belt ang tira, mas nakakatulong. But keep this in your mind. Some days, it's important to feel hurt by things. It may actually help you work on your flaws. Number 7, hindi ka natuto sa karanasan mo. Sabi nila, age is nothing but a number. And maturity doesn't come from age, but from experience. Kaya naniniwala ako na best teacher ang ating experience. Kung nasaktan tayo dahil sa ating karanasan, mas masakit kung wala tayong natutunan sa ating karanasan. Iba kasi ang buhay sa paaralan at buhay sa mundo na ating ginagalawan. Sa paaralan, aralin muna natin ang itinuro ng guro bago tayo bigyan ng exam. Sa tunay na buhay, pagsubok muna bago ang leksyon. Experiences are the tests through which we learn those lessons. If we have experiences and don't learn from them, or refuse to learn from them, we miss the value and purpose of experiences. Kapag nararanasan mo na ang sakit, matutunan mo kung paano maging matatag.
Kapag naranasan mo ang hiwalayan, matutunan mo kung sino ang pagkatiwalaan. Kapag naranasan mo ang kabiguan, matutunan mong bumuo ng bagong strategy para hindi mabigong muli. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang nagawa mong mali. Paano mo mapapabuti ang iyong buhay? Anong mga pagkakamali ang maaari mong iwasan? Dapat ba sinimulan mo ito noon pa? Dapat ka bang maging mas maingat? Hindi mo ba dapat sinubukan ito? Marami kang matutunan sa karanasan mo. Life is all about experience. Number 8, iniisip mo na hindi mo kaya. Alam mo, tinatrap ka lang ng utak mo. Pero sa totoo lang, kaya mo naman yun eh. Kulang ka lang ng tiwala sa kakayahan mo. Pero dapat maging realistic ka. Halimbawa, hindi pwedeng sobrang taba mo, tapos gusto mo maging balerina. Hindi pwedeng sobra mong payat, tapos gusto mo maging MMA fighter. My point is, make sure it's something that you really can do. Make sure whatever you're trying to be is actually possible. Ano ba ang gusto mo sa buhay? Makatotohanan ba ang iyong mga inaasahan? O nangangarap ka lang ng gising? Napakaganda ng payo ni Haring Solomon dito. Mas mabuting masayahan sa nakikita ng mga mata kaysa hangarin ang mga bagay na hindi naman makukuha. Ito rin ay walang kabuluhan, paghahabol lang sa hangin. Ang ibig sabihin ni Haring Solomon sa nakikita ng mga mata ay tumutukoy sa aktwal na kalagayan natin. Siyempre, wala namang masama kung gusto nating gumanda ang ating buhay. Pero idiniriin ng Biblia na isang katalinuhan kung hindi tayo magtatakda ng mga tunguhing imposibleng maabot gaya ng kasikatan, kayamanan, perpektong mapapangasawa o perpektong kalusugan. Kasi ilusyon lang yan. So bakit may mga sikat? Sa tingin mo permanente ang kasikatan? Yun bang mayayaman ay wala ng problema? Meron. Kapag yumaman ka, mas lalo kang may stress kung paano mo mapapanatili ang ganung estado. Wala ring perpektong partner. Walang perpektong kalusugan. Yan ang sinasabi ni Haring Solomon na paghahabol lang sa hangin at ito'y walang kabuluhan. Ang punto lang dito ay dapat makatotohanan ang tunguhin mo. Kahit maliit pa ang nagawa mo ngayon, magbubunga yan. Mas mabuti pang dahan-dahan kaysa sa wala kang inaksyonan. Number 9, hindi mo tanggap ang pagbabago. Bakit hindi mo matanggap na lahat ay nagbabago? Baka yung taong mahal ka ngayon, hindi ka na mahal bukas. Pwedeng mangyari yan. Lahat ng sitwasyon, mabuti man o masama, nagbabago yan. Walang nananatiling pareho dito sa mundo. Minsan may matutunan tayong bago. Minsan may makakalimutan tayo. Lahat ng cells sa ating katawan ay tumatanda rin, namamatay rin, may nagre-renew. Akala natin malayo pa tayo sa hantungan, pero papalapit na pala tayo. Palaging umaabante ang hakbang ng buhay. Hindi ko naman sinabi to para manakot. Honest lang ako sa inyo. Gusto man natin o hindi, ang mga bagay ay magbabago talaga. Magbabago ang mga bagay, may pahintulot man o wala. Darating ang pagbabago kahit hindi natin ito napapansin. Walang makakapigil sa pagbabago. Kaya ang pinakamahusay na magagawa natin ay tanggapin natin ang pagbabago. Isipin mo nga, tayong mga batang 90s, ang dami nating laro noon na hindi na nagagawa ng mga bata ngayon. Ibig sabihin, may pagbabago. Hindi na rin natin mababalikan ang panahong yon. Hindi na rin tayo maliksi tulad ng dati. Kapag tatakbo tayo ngayon, hihingalin agad tayo. Hindi na pareho ang lakas natin noon. Nagbabago na rin ang kagustuhan natin sa buhay. Iba na ang mga kaibigan natin. Marami nang nagbago sa bahay natin. Marami ng decorations. Ito ang sabi ng Ecclesiastes 9:11. Lahat sila ay naaapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari. Pero huwag kang matakot. Hindi naman lahat ng pagbabago ay masama. May pagbabagong akala natin ay masama. Pero kapaki-pakinabang pala. Matuto kang makibagay sa pagbabago. Mas mabuting tanggapin ang realidad kaysa sayaang mangibabaw sa atin ang negatibong mga kaisipan. Dapat tayong maging komportable sa pagtanggap sa kung ano ang nagbago. At huwag na tayong magreklamo tungkol sa kung ano ang hindi maiiwasan at hindi natin masasala. Kahit hindi ka natutuwa sa pagbabagong natamo mo, tanggapin mo lang at masasanay ka rin. Number 10, gusto mo perpekto. Lagi ka bang nagsisikap ng husto na gawin ang iyong pinakamabuti? Maliwanag, ang paggawa mo ng gayon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa'yo at sa mga nakapaligid sa'yo sa maraming paraan. Sa kabilang panig naman, naging labis-labis naman ang paggawa ng ilan sa mga bagay-bagay at naging mga perpeksyonista. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang isang kahulugan ng salitang perpeksyunismo ay isang disposisyon na ituring na hindi ka nais-nais ang anumang bagay na hindi perpekto. Malamang na may nakilala ka ng tao na may ganyang disposisyon. Makikita mo na ang labis-labis na mga kahilingang itinakda nila sa iba ay maaaring pagmulan ng maraming problema.
Ano pa't lumilikha ng kapaligiran ng kawalang kasiyahan at pagkasira ng loob. Kinikilala ng karamihan sa mga taong may balansing pananaw na talagang hindi ka nais-nais ang perfeksyunismo sa diwa ng labis-labis at di makatwirang mga kahilingan sa lahat ng bagay sa buhay. Dapat itong pagtagumpayan. Subalit, isang problema kapag ang nasasangkot ay ang atin mismong saloobin o disposisyon. Ano pa't maaaring mahirap makilala ang hilig tungo sa gayong perfeksyunismo. Kaya isang hamon na pagtagumpayan ito. Tandaan mo, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging perpekto. Practice makes perfect. No, practice make you excellent. Sinama ko ang perfectionism sa listahan. Kasi ganito ako noon eh. Sa pagka-perfectionist ko, wala akong masyadong nagawa. Kasi ayokong magkamali. Takot akong mabigo. I'm highly self-critical. Tapos may mga goal akong hindi ka panipaniwala. Ako na rin ang humusga sa sarili ko, sa ugali ko, at sa bawat galaw ko. Na-stuck ako sa buhay na hindi ko gusto. Dahil ayokong simulan ang plano ko. Dahil takot akong mabigo. Kapag nasimulan ko na, hindi ko tinatapos. Dahil napapangitan ako sa resulta. Palagi rin akong naghihintay ng tamang pagkakataon. Palagi akong nakapokus sa resulta, hindi sa mga ginagawa ko. Understand that there's no such thing as perfect. Kasi wala namang makakapagsabi kung ano ang perpekto. Hindi nga tayo perpekto eh. People are certainly entitled to their own opinions, but you don't have to take their opinions if you don't find they serve you well.